Yung susunod natin is handling rejection, handling objection, sama-sama na yan, no? Especially yung rejection. Dahil tayo, ang isang client, alam niyo ba ang isang client, kung let's say ang statistics mo, like for example, sa tatlo na na-tripping mo, like for example, no, sa tatlo na na-tripping mo, isa yung nag-avail. Sa tatlo na na-tripping mo, kung 1:3, siyam dyan ang talagang nagpa-schedule sa'yo ng tripping. Kung ganun ang ratio, no? Sa siyam na nagpa-schedule ng tripping, i-multiply mo ulit ng 3, 27 yung napresentan mo. Sa 27 na napresentan mo, i-times mo ng 3, ilan yon? 81. 81 yung positive clients na kinwalify mo. Sa 81 na yan, i-times mo ng 3, 243 yung nag-inquire sa'yo. So imagine that, sa isang client, 243 ang nag-inquire sa'yo. So, madami kang kinausap, no? Madami rin yang hindi mag-a-avail. So, normal na meron talagang magsi-sin mode, no? Meron dyan yung nakita mo na tapos sa iba na nag-avail, may mga ganon. So, paano mo i-handle yung mga ganong some sort of failure, some sort of rejection on your part, no? Kaya yan yung mga isa na mararanasan at matututunan ng isang ahente sa real estate, yung pag-handle ng rejection. Rejection minsan sa family mo, no? Minsan hindi supportive yung family mo sa ginagawa mo kasi nga hindi nila nakikita yung outcome mo. Kasi business ito eh. Ang business kasi, walang immediate outcome yan. At kung walang immediate outcome, dahil tayo, ang mentality natin, merong immediate result, no? May immediate gratification. Ang gusto ng pamilya natin, yung meron ka ng income agad. Pero hindi po ganun ang real estate, no? So, minsan, no, ang family natin hindi supportive sa atin. So, some sort na rejection dun sa gusto natin gawin sa real estate. Marami pong ganyan. Mag-asawa, yung asawa nila ay kontra dun sa pagre-real estate, no? Kapamilya, kamag-anak, hindi agree dun sa ginagawa mo sa real estate. So, hindi lang po about clients ang pinag-usapan po natin dito, yung pag-handle ng clients. But a lot of certain things, no? Family, clients, other people, no? So, kaya yan yung kailangan mong i-handle. At masasabi ko din, no, kung galing ka sa isang profession, like for example ako as an accountant, ng iba, engineer, teacher, yung mga clients natin, minsan hindi na yung kinoconsider sa pag-i-inquire sa iyo. Although, syempre, at a certain point, mapapasok sa conversation, pero hindi na yung kanilang tinitignan eh. Minsan, parang gusto mo na ipaalam na ganito yung profession mo or some sort, no, para sa credibility mo. Pero sa part ng mga kliyente, hindi masyado na nagmamatter yon, no? May factor siya, kahit pa paano, no? Pero, I mean, ang mentality kasi ng client, doon sa bibili niya na bahay, no? So, minsan ako, tinitignan ko na, parang hindi yata masyadong factor yung pagiging accountant ko. Pero, of course, syempre, may certain factor, especially kung mga computations na, ganyan, no? So, marami kang may encounter na some sort of rejection dito sa ginagawa natin, ng ginagawa natin. Maybe nag-present ka, hindi naman nag-avail, na feeling mo parang okay na pero hindi pala okay, no? So ganyan ang nararanasan ng mga salesperson.